So, hello mga karakar. Mayroon na naman akong bagong video na gagawin. Ito ay reaction video, no? So, kayo na po ang humusga dito. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share para updated ka sa aking YouTube channel at saka sa aking mga reaction video na ilalabas pa. So ang topic natin ngayon is about sa Polvoron document. So ayon sa kay Maharlika, lumabas na o lumantad ang dating PDEA agent na kung saan siya ang humuli doon sa tinutukoy sa Polvoron document. At ayon sa kanya, sa interview ni Maharlika, yung mga pirma na inilabas doon sa document ay totoo at hindi daw po ito AI. Ayon doon sa taga-PDEA, pinapatunayan niya na siya po talaga daw ang pumirma sa mga dokumentong iyon. So ngayon mga karakar, kayo na lang po ang humusga at magkomento tungkol dito. Okay? So no hard feeling tayo, guys. Ito ay reaction video lang kung gaano ba talaga katotoo lahat ang mga dokumentong nilalabas ni Maharlika about doon sa sinasabi niyang Polvoron document. So, ito, panoorin niyo yung video hanggang dulo at huwag mong kalimutan i-like and share po natin. Okay, maraming salamat. So babasahin ko lang po dito, nasa pre-operation report po ako, ayan ang perma po ninyo. So gusto ko lang po dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan, ako po nag-prepare niyan. Okay. At So, yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-op, authority to operate na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung operation. Hindi lang po isang beses nangyari. ano po, paka-explain po ito dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing, X. Opo, Ano po ba? ganito po yan. Ang ano po, no, ang pre-op at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakan pre-ops, authority to operate, yun, sa Pinto of Coordination na galing dun sa NOC or dun sa ARTO o dun sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon, no, kaya kung mapapansin niyo po, paki-post, paki-unlock po yung Okay. may mga X po yung ano, kung halimbawa kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o ano no, o bypass operation o ano naman. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific dun lang sa surveillance at fencing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nabidismiss na agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang legitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity yung inyong ginawa o yung trabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng ano, no, halimbawa
halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng court yan, halimbawa later on, pag nasa trial quarter na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Diba? Paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga, kaya kumbaga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka facing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na tayo mo na pare, may trabaho kami dito, ito yung certificate of competence. Pawawalan nila yung CI natin. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? Hindi yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Safe siya.